unang anibersaryo ng umano'y kidnapping sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbabala si Vice President Sara Duterte na ang pagbaluktot sa batas para sa politikal na interes isang malaking banta sa hustisya, soberanya sa bansa, maging sa karapatan ng bawat Pilipino. Si Davao City Representative Pulong Duterte naman tinawag na pagtataksil ang ginawa sa dating Pangulo. Ang detalye sa Politico Update. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang seryosong paalala sa mga Pilipino ang pag-aresto at pagdala sa dahig ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte isang taon na ang nakalipas. Ayon sa Vice Presidente, dapat maging mapagmatsyag ang publiko laban sa anumang pagbaluktot sa hustisya at paggamit ng batas para sa politikal na interes. Ngayong araw, ginugunita natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangang manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Sa pahayag naman na isa pang anak ni Digong na si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte, sinabi niyang mananatiling mahalagang petsa sa kanilang pamilya at sa mga sumusuporta sa dating Pangulo ang March 11. Hindi anya makakalimutan ng publiko ang umano'y pagtataksil sa kanyang ama at panunood lang ng kasalukuyang administrasyon sa kanyang pag-aresto. Nagtipon ang PDP laban kasama iba pang mga supporters si Duterte sa Korte Suprema kaninang 2:00 ng hapon. Naroon din si Senator Robin Padilla na nagpasa ng panibagong batch ng signatures bilang kanilang petisyon sa Supreme Court. Layo nito na itulak ang korte para tumulong manawagan na ibalik sa Pinas si Duterte. Muling giniit ni Padilla, wala raw jurisdiction ng ICC sa Pinas at sa dating Pangulo. Samantala, nagdaos naman ng misa kanina umaga sina Father Flavie Villanueva at Father Alan Bondok ng program Paghilom para sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings noong panahon umano ng drug war ng terminal ni Duterte. Para sa Politico Nightly, Ched Gatchalian, Billionario News Channel.